Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid ng Star viewers? Welcome back. I love you guys. Namimiss ko kayo palagi and thank you sa laging palagian dito sa aking YouTube channel na Star Talking Tarot. Maraming salamat po sa pagtangkilik at sa oras na nilaan nyo dito while watching any of my tarot reading. Thank you po. At kamusta kayong lahat? I do hope everybody are doing well. And so excited ako para magamit itong new tarot deck. So, I can't wait to use this. So, right now, gamitin natin ito. Practicein natin to. Okay. Alright, Spirit Guide Angels, what is all about the message for my collective? New reading, what's new? Anong dapat malaman nila? Anong dapat nating reading sa ating mga collective? Okay. For my collective, okay. Oh. Kinky ways. Meron itong napaka-secretive. I'm getting like the moon or misteryoso. Something about mysterious. Fantasies. Okay? Fetishes. Fantasies and fetishes. Sexually open. Looking to explore. So, siguro meron dito sa inyo ay nahihiya, no? Mahihiyain pagdating sa sex drive. Okay. Parental guidance po tayo dito sa reading ha. If you are below 18 watching this reading, please stop watching this reading. This is not meant for you. Alright? So, and sa mga kapatid ko dito na nanonood, wag lang po tayong bitter. If you are open-minded, please watch this reading. If not, then this is not for you. Kung ayaw mong makinig sa mga sexuality, something like that, then pass and skip nyo itong reading nito. Move on ka na lang sa ibang reading na naman. Alright? So, yeah. Heart to heart. Oh, I think yung iba sa inyo dito, kailangan mo lang ng new explore, no? Mag-explore ka ng another sexuality, I don't know, position? Wow. Ano ba to? Bakit ganitong reading natin? Wow. Anyway, so heart to heart, maybe you guys need to have a heart to heart conversation. Like again, karamihan sa inyo dito, mahiyain ka. Siguro nabuboard ka. Kung ikaw itong in a relationship na, most likely this is about like a love life, no? Sexuality. Pasintabi sa mga virgin dyan. wag mo itong panoorin, kapatid. Hindi to para sa'yo. Para to sa mga in a relationship na, may kasado na, may mga asawa na, may mga partner na. Okay? So, sa mga interesado dito, welcome. Pag hindi naman, skip nyo. Bawal ang bitter dito. Alright? So, again, para sa mga mag-asawa, sa may mga kapartner dito, kung ikaw ay bored, kasi meron ditong bored na, and nahihiya ka na mag-open up sa partner mo na it could be sa kissing scene, sa lovemaking na parang same position or madali, ano ba, something about na naboboard ka na. Maybe your body is trying to tell you, try something else. Kaya lang nahihiya kang ipakita yung talento mo. Wow. Pa-virgin effect, kahit may mga anak na or, I don't know, kahit na hindi na virgin, pero pa-virgin effect ka pa rin. Yeah, nahiya ka sigurong mag-open up sa partner mo na, sabihin natin na, husband, wife, pwede ganito naman ang gawin natin pang 50 shades. Kaya lang nahiya ka. I'm getting like Taurus here. Taurus, fire sign, energy. Okay. Yeah, you guys are very active. Yeah, something about like in a relationship, about this relationship, I think you guys just need something to explore, new position. I think you need to open your heart to I think sa sexuality ninyo ng partner mo. Like sabihin natin na explain mo sa kanya kung anong gusto mo. Kaya lang wala ka talagang hindi mo masabi eh. But then, deep down, there's something about you na gusto mo mag-explore. Gusto mong matry. Okay, looking to explore. Biglang nag-ring yung ano ko, ano ba yan, ilong. Itong tenga ko. So, okay, heart to heart. Like again, kailangan mo ng heart to heart conversation. Yung iba dito, baka may mga tampuhan kayo ng partner mo and you don't know how to face your person. And I think the universe is urging you to have heart to heart contact with your person.
Yeah, deep conversations, intimate discussions, blunt and honest. Be blunt and be honest. Ano ba talagang nararamdaman mo? Naboboard ka na ba sa relationship ninyo? Bakit ba ganito ang turing mo sa kanya or nararamdaman mo sa kanya? O siguro kulang. May nakukulangan dito sa inyo. Meron dito para magrereklamo na yata. Cheesy yata yun, madam. Wala tayong magagawa. Ito yung lumalabas eh. Okay, so I think this is very specific for a person or for a couple na baka ito yung kinakaharap mo. And feel free to leave your comment below about your situation kasi nakakatuwa po na mabasa ang inyong sitwasyon. Dahil alam ko, iba-iba yung sitwasyon natin mga kapatid and yeah, i-share niyo lang po dito sa reading na ito and yeah, of course may matutunan ng ating ibang kapatid dito sa mga storya ng buhay ninyo. Sa inyong relationship, especially sex life. Yeah, ang problema kasi dito is nahihiya kang mag-open, lack of communication, I think siguro lack of time, walang oras, di na nagbibigay ng oras o matagal nang walang sexual. Yeah, like again guys, maybe you need to start heart-to-heart conversation with your partner. Wag naman na agad-agad sabihin natin na para kang sinaniban. Baka meron itong sinasaniban na sabihin natin na I think this is very specific energy na kukuha ko mga kapatid ha. Wow, rated R talaga yung natin dito reading. But anyway, meron ditong tao na hindi ka showy but pagdating sa bedtime story no? Pagdating sa bedtime story, nag-iibang anyo ka. Ano yun, aswang? Nag-iiba yung vibe mo. Siguro mas active ka pagdating sa sex, no? Yeah, something like that. Nag-iiba ka. Something dito na nag-iiba ka, dito ka aktibo. Siguro hindi ka vocal, hindi ka open. But then pagdating sa mga yung katulad lang sa yung peg ha, parang yung character na babae sa 50 Shades. Kung hindi pa kayo nakapanood ng 50 Shades of Grey, panoorin ninyo. I'm sorry ha, like again, rated R po ito. And hindi po to pang bata, no? Bawal na manood na may bata. So, para sa mga couple dyan na gustong manood or curious, panoorin ninyo. Lalong-lalo na kung ikaw itong nanonood na may problema sa partner ninyo, ano ba yan? Bago. Kung gusto mo ng bagong experience sa inyong dalawa ng partner mo, then siguro it's time to watch together with your partner itong 50 Shades of Grey. Baka magkaroon kayo ng idea at subukan ito. And that will help your relationship to grow and strong. Kailangan ng bonding. Iba dito, baka kailangan nyo rin ng new exploring. Mag-explore kayo ng panibagong ways of how to make love. How to satisfy each other. Wow. Naging guru na yata ako dito no? Kailangan pa talaga may turuan dito. Anyway, this is a message from the universe or from your angel guide when it comes to this relationship matter. Baka ang problema dito sa inyo is kulang sa communication, yes, discussion, conversation. Kailangan talaga may heart-to-heart conversation. Mag-date kayo, spend more time together. Mag-date kayo or having sex. Yes. And ipakita mo rin sa kanya na anong gusto mong style. Anong may kulang sa kanya. Kung gusto mo magreklamo, ireklamo mo sa kanya. Huwag mo idaan kay tulpo. Sadya na guys, medyo kinkoy. Kaya nga may kinky dito kinky ways. Let's make it a little bit fun. Medyo seryoso naman yeah, siguro yung iba dito very specific, masyado ka ng seryoso sa buhay. Baka pagdating sa sex life, baka lagi kang may bawal. Gusto ni partner mo, ganyan. And this could be what the situation na kinakaharap mo ngayon, yung iba dito. Baka may problema si partner mo na masyado kang may bawal, ang dami mong bawal. Or maybe, very specific here, in a relationship na virgin pa, at hindi mo pa sinuko ang iyong bandila, and limit lang, no? Para sa'yo, limit. I'm sorry. Natatawa tuloy ako. Anyway, seryoso muna.
Yeah. So limit lang. Kaya siguro yung partner mo, um, your person still into you naman. Kaya lang siguro nagreklamo din siya dahil ang daming bawal para sa iyo. And your person should respect that. Guys, girl, no, kapatid, especially kung wala pang nangyayari sa inyo, no, ibang level pa kayo, sa first level pa lang kayo ng karelasyon mo, wala pang ibang nagaganap. I think you should be stick with the person na marunong rumispeto sa mga boundaries mo. And that's okay. If this person is rushing you to have sex with you or change into different level, then this is not for you. Baka ang tao ito, nangungulikta lang din. So be careful about this person or sa mga red flag. It's not for you na kailangan mag-stick ka sa taong ito, pagbigyan mo siya, gito, ganyan. No. This person should respect your boundaries when it comes to this love-making sex. Especially kung wala pa kayo dyan sa level na yan. Alright? That's a warning for those people may mga boundaries. At yung iba naman dito na may mga karelasyon na sa inyong married partner ninyo. Okay? So, again, I think it's kailangan talaga ng oras. Oras and explore. Mag-open kayo anong gusto mo. May nababagot dito na parang nagrereklamo, no? Parang pare-parehas na lang yung style ninyo. So, ikaw naman itong mahiyain. Meron naman dito sa inyo na nag-iiba yung anyo pagdating sa sex. Sabihin natin mahiyahin ka, pero pagdating sa sex, napaka-aktibo mo pala. So, and that's why this relationship stays strong. Hindi ka maiwan-iwan ng partner mo dahil ikaw siguro itong tao na napaka-aktibo pagdating sa sex, no? Sa sexuality. Kailangan din talaga ng may pagka, ang tawag ito, style. Anong style bang gusto mo, kapatid? Okay, wag na tayong like again guys, kailangan mag-date, courtship, consistently dating, romance, passion, yan, oras na talaga, kapatid. Maglagay tayo ng oras, lalo-lalo na kahit na malayo may mga distance, pagka may mga distance man, hindi naman na kailangan talaga na kahit may mga video chat na ngayon so pwede naman kayo mag-pretend na nag-date kayo through video chat, o kumain ka na, magkaharap kayo sa isang camera, no, na kumakain din siya, so parang nagkaharap din kayo in person. You know what I mean? So yeah, that could help to boost your your relationship with this person. Yeah, stay keep in touch and putting time, effort, open up, wag mahiya. Kung hindi ka na masaya sa sex life ninyo, then I think it's okay to open up, no? Kung bored ka na, kung may problema sa inyong sex life, then mag-open up ka sa partner mo. Kung gusto mo ng panibagong style, then go ahead. I-share mo sa kanya. Kung walang alam si partner mo kung paanong gawin ng style, manood kayo ng movie, mag-movie night kayo, mag-date kayo sa labas, or panoorin yung dalawa yung 50 Shades of Grey. Baka malay mo magkaroon ng idea sa partner mo at mabuhayan muli, no? Ang kanyang malademonyong anyo. Anyway, again, meron kasi dito nagbabagong anyo when it comes to sexuality. Yeah, so, meron kasi dito napaka-aktibo, malakas dito nung yung mensahe na active, very active. Meron naman ditong kulang sa date, time, conversation, and having sex. May nakulangan dito sa inyo. Like again, you need to put an effort. And kung may reklamo ang partner ninyo, mag-effort naman din kayo para naman to sa inyong dalawa. Para mag-grow itong relationship ninyo. It's not just all about sex. This is about growing together, evolving together, magle-level up ang inyong relationship. Okay? So, maybe you guys need to detox, pray. Kung hindi magandang inyong sitwasyon ng inyong relationship, partnership, you need to pray. I-pray ninyo palagi ang inyong samahan ng inyong partner para hindi kayo masira or hindi masira itong relationship na nabuo nyo na mag-long last kayo. Kasi at the end of the day, kayo at kayo pa rin ang magsasama.
no? Ang magdadamayan, magsi-celebrate. Kahit na may mga challenges man sa inyong relationship. Yes, it's part of growth. It's part of the relationship. Wala pong perfecto sa relationship, mga kapatid. Lahat talaga may mga challenges. Okay? Yes, yung iba dito, like again guys, be open-minded. Okay? And pakinggan natin ang ating partner kung anong problema nila. Kung gusto nila ng panibagong style, baka malay mo, kung matry ninyo, magustuhan mo rin. Kung ayaw naman, okay. So, I think it's best na maging open kayo bawat isa kung anong gusto ninyo, kung anong mga bawal. Baka sa inyo dito, meron dito na parang lahat bawal. Parang isang position lang, walang ginagawa. No? So, baka ito din ang naging dahilan kung bakit medyo lumalayo si partner ninyo. Yeah. So I think kung may nararamdaman kayo mga kapatid na ano ba yan? Meron kasi nakukuha ng ditong pag nagsisex kayo, tinatago mo yung mukha mo, gusto mo yung madilim o gusto mo yung hindi nakikita yung mukha mo, yung katawan mo, nahiya ka. Ano yun? Lights on, lights off? Anyway, iba-iba naman yung ano natin, no, yung gusto natin. So, may mahiyain. Malakas dito yung may pagkamahiyain. Not open, nahihiya ding open up sa feelings. But again, guys, I do advise you to stay open-minded, open your heart to your partner. Keep in touch and continue on having a date. Kahit na lagi kayong busy, no? May mga anak or somehow busy sa trabaho, sa career, sa negosyo, whatever you guys do, make time, effort with your partner. And that's the same thing to your partner. Dapat ganun din siya sa inyo. Para magle-level up at mas magiging deep, no? Ang iyong samahan, ang iyong pagmamahalan. Alright? So, advice na tayo ni Universe. Okay. So again, prayer is the key, mga kapatid, para mag-long last itong relationship ninyo and para po mas maging matatag pa ang inyong samahan. Lalo-lalo na kung hindi pa kayo nagpakasal, hindi ka pa kasado, and maganda kasi din mas maganda talaga sa relationship ang may paniwala sa Panginoon. Yeah, the God is the center of your relationship between you and this person. Laging andyan ang Panginoon para sa inyo. Dapat ganun. Kasi kung hindi kayo naniniwala sa Panginoon, hindi talaga mag-long last ang inyong relationship. Okay? So, advice na tayo when it comes to this matter. Spirit, can just, what is your advice to my collective? Okay, trust. Like again, trust. This situation is calling for you to have faith. Believe in God. Believe in God, trust. Trust your person. Okay? Maybe baka meron sa inyo dito may mga trust issues, ano? Kaya medyo lumalayo na yung feelings mo sa kanya or nakakaramdam ka. If you feel that way, mga kapatid, para hindi pa tumatagal ang sitwasyon na ito, huwag mo nang patagalan, mag-open up ka na. Yeah, hindi mo kailangan maglihim pa. Sabihin mo sa kanya, no, na hindi ka komportable, parang nagkaroon ka ng hint, no, or nag-aalala ka dahil ganito ganyan, whatever it is na nahihiya ka mag-open up, you don't know how to face this person. Kasi nga, di ba, sa trust, nagkaroon ka ng trust issue. Or baka dito sa inyo, very specific here, you might done something wrong towards your partner, kaya nahihiya ka mag-open up. This could be related sa trust issue. Very specific. Like again, guys, general and collective reading po ito. Hindi po ito para sa isang tao lang. Kung nakaka-relate kayo dito, then take anything here na resonate na mag-fit in sa inyong story. Kung hindi naman, para yung sa iba. Wag lang po lahatin. At bawal po ang bitter. Wag po tayong bitter, mga kapatid, ha? Alright, Spirit, can just final advice ating mga collective from their angels. Okay. Maganda rin, mga kapatid, na pag long-term na relationship, magpakasal din kayo. Like again, dapat talaga ang Panginoon ay nasa gitna ng inyong relationship. Believe in God, trust the God, and pray. Mag-pray kayo, and then the universe is helping you to be successful in this matter between you and your partner na mag-i-evolve ang inyong relationship, na mag-long last kayong pareho.
Okay? Any issues, manalangin ka sa ating Panginoon. Okay. Naway maging open ang iyong partner, maging stay loyal sa inyo, mamahalin ka pa ng hanggang sa dulo ng mundo, no? Hindi siya magbago. But again, guys, whatever issues na kinakaharap ninyo sa partner ninyo, nararamdaman ninyo, open your heart towards your partner. Kasi para saan naman itong partner ninyo kung hindi kayo nag-open sa kanya? Alright? Spirit Angels, advice to my collective. Kaya nga 'di ba, may mga partner tayo dahil because you trust your person. So, stick to that beliefs, mga kapatid. Spirit Angels, advice. 4-4, this is like soulmate, no? Karamihan sa inyo dito, you are dealing with your soulmate partner. Overcoming affection. Like again, guys, affection, love. Kaya nagsink in talaga yung reading natin dito sa advice ng universe. Overcoming obstacles, soulmates, romance, affection, support, and comfort. Like again, comfort each other. Dapat matuto tayong mag-comfort sa ating partner, whatever circumstances, problems. Huwag nating isipin na hindi tayo mahal ng partner natin. No? And stop thinking negativity. Kung may mga problema ka sa kanya, harapin ninyo. Alright? Face that person. And your level of self-control is sufficient to make things right. On the horizon is the possibility of beginning a new romantic or platonic friendship. Okay, so meron naman dito from friendship naging long-term relationship. Okay, so that's good. Okay, beginning a new romantic or platonic friendship as well as chance to begin life anew with a person from one's past. Everything will fall to pieces. So yeah, whatever problem, guys, like again, lahat naman tayo when it comes to relationship may mga problema, no? So i-pray mo lang and everything will come or fall into pieces. Mabubuo din ito. You will get through all of these challenges when it comes to this matter. Problema sa mag-asawa, sa karelasyon. I-pray mo palagi. Believe in God. Alright? Prosperity, hope, optimism, liberation, success, prosperity, excitement, enthusiasm. The problems you have today will eventually disappear. Like again, guys, believe in God, pray because eventually matatanggal ito, mawawala itong problemang ito. Your guardian angels encourage you to maintain a positive outlook on life since your luck may be about to change. It's time to use your captivating energy and inspirational personality. Don't let your ego get the best of you. So yeah, wag niyo pong hayaan itong mga egoistic, no, personality natin na masira tayo. Okay? Be who you are. Do what you can do. Magtrabaho ka, study, or focus sa mga anak mo, sarili mo, and yung talent mo. I know for sure you guys are very talented, no? Napakatalentado ninyo, creative, and a lot of people admire you. And one of your person, yung karelasyon, mga kapatid, ay ina-admire ka. They're one of the, isa siya sa nag-a-admire sa'yo. That's why they choose you because they believe in you, they love you, and they admire you more. So, yeah, energetically, you are captivating. Maraming nag-attract sa'yo. And your person's also attracted to you. Okay, so do not let any troubles, itong mga problema, low esteem, quietly, no? Meron kasi dito nananahimik lang, hindi umiimik, and so do not let this ego to ruin you. Alright, so again, your person believe in you, admiring you, loving you, trust you. Number one is they're trusting you, and do not let this trust to be ruined. Okay? So, wag niyo pong hayaan na yung pagtitiwala ng partner ninyo ay masira. Whatever mistakes. So, it's okay to ask an apology. It's okay to, or maybe it's time, no, to put an effort for whatever mistake you done before. Kung ano yung mga pagkakamali mo noon, ikaw naman dapat ang mag-effort. Dapat talaga is both side nag-i-effort kayo pareho. Para parehas din na nag-grow itong pagmamahal ninyo, itong relationship. Magle-level up. Alright? So, hanggang dito na lang mga kapatid. I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. Good luck guys, and I wish you all the best when it comes to this relationship, na mag-long last kayo, and any situation na problema ninyo, you guys will make it through. Okay? As long as you believe in God and continue on praying.
Alright? I love you guys and I'll see you guys in the next reading. Thank you and goodbye.